So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, andito ulit ako, PJ Vergara ng Linyada ng Mamay. So at this moment of time, wala tayong ibang priority kundi ang mga katanungan ninyo. Kaya mga kamamay, mga kamanok, if ever na meron kayong gustong linawin, gustong malaman sa mundo ng pagmamanok, as long as alam ko, i-share ko sa inyo ang aking kaalaman, ang aking sagot sa inyong mga katanungan. Kaya po talagang pinapriority ko kayo dito at ang layunin natin is matulungan kayo, mabigyan kayo ng ilang mga dagdag kaalaman tungkol sa pagmamanok, especially mga baguhan. So welcome po kayo mga newbie, mga baguhan dito sa ating channel. So makakaasa kayo na buong kaalaman ang aking pagtuturo, ang aking pag-share ng idea dito. Kaya ano pang hinihintay niyo mga kamanok? Kung may katanungan kayo, mag-comment na po kayo at pag-uusapan natin yan. Sapagkat, literal, na dito po natin kinukuha sa comment section ang inyong mga katanungan. Okay, so much for that. Huwag niyo lang sana kalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button at i-like niyo po yung video ito. Malaki pong may tutulong yan, yung like, lalo na pag nag-comment kayo. Okay, so much for that. Pag-usapan na po natin ang inyong mga katanungan. Ito pong katanungang una na ating sasagutin is galing kay Gibot GP Vlog. Idol Mamay, meron po akong tanong at gusto kong malaman na sagot. Magsasalang na sana ulit ako ng tandang at inahin. Kaso yung tandang ko ay lugon. Possible ba na pangit ang kalabasan ng mga sisiw pag aking ibinread yung lugon na tandang? Maraming salamat sa kasagutan. Okay, so mga kamanok, hindi ko po ini-allowed ang bawat isa sa inyo na mag-breed, especially kung ang tandang po ninyo ay mga lugon pa. Okay? Kung sumisibol na po ang balahibo po, pwede po yon. Okay? Lalo-lalo na kung yung buntot. Pag ang buntot po niyan ay wala, ubos, bunot lahat, huwag niyo pong i-breed yan mga kamanok. Possible talaga na wala pong ma-breed na sisiw ang inyong mga alaga. Kahit po magagandang mga itlogin, malalaki, magagandang shell, sigurado po ako, hindi po yan tutuloy. Or else kung tumuloy man, ang mga sisiw niyan ay mahihina. Hindi po ganon kay-immune sa sakit. Okay, madali po talaga silang dapuan ng sakit. Tapos kung makikita mo, medyo mahihina po yung sisiw ng mga yan. Kaya mga kamanok, huwag kayong mainip sa pagbibreed. Darating ang tamang panahon para sa kanila. Kamamay, ano ba talagang tamang edad ng ating mga naglulugon na manok bago sila i-breed? Or pagkatapos nilang magbihis, dapat ba ganon? Kung maaari, right after na magbihis sila, lahat kumpleto. Kung maaari. Pero kung hindi talaga ako makahintay at may hinahabol kayong oras at panahon, minimum po ng 1 dangkal ang kanilang buntot. Okay? Yung buntot po, pag lumago ng 1 dangkal, po pwede na po sila. Okay? Kahit po hindi pa sundo masyado, basta yung primary feathers ng kanilang mga buntot, 1 dangkal lang haba, okay na po yan. Okay? So kahit po yung kanilang ganitong pulok is medyo sumisibol, walang problema. Basta yung buntot, tingnan po ninyo. Maganda na po ang similya nun. Ibig sabihin, talagang pasok na pasok yung similya para sa inyong mga inahin at makakapag-breed kayo ng mga healthy at malulusog na mga sisiw. Kaya huwag nyo sanang pilitin. Okay? Oo, gustong-gusto nyo, kaso wala sa panahon ng inyong mga alaga. So kung gusto nyo naman, na halimbawa, dapat October, meron na akong mga itlog. Dapat November, meron na akong maisasalang sa incubator. So ang gawin nyo po dyan, mag-adjust kayo ngayon. Hindi pa man naglulugon, inyo pong unahan na yung ating mga alaga na sila ay palugunin. Paano? E di syempre, ipipik nyo isa-isa yung kanilang mga primary feathers. Kaya makakatulong yun mga kamanok para pagdating nila ng breeding season by September, October, November, buo na po ang kanilang bihis. Okay? Uunahan nyo na po. Huwag nyo na pong hintayin kung kailan lulugon yung kanilang mga balahibo. So, possible, mga July, okay, maalis nyo na po kaagad yung mga primary feathers na yon. So, makakatulong yon para maisakto
ninyo yung inyong mga alaga sa breeding season. Kung kailangan nyo ng mga maagang mga ibon o yung tinatawag na early bird, napakaganda po nun. Unahan nyo na po yung mga manok ninyo para po pagpatak o pagdating ng breeding season, makauna po kayo. Okay? So, ang aking kasagutan dyan sa sinasabi mo na i-breed mo yung mga lugon ng mga manok, hanggat maaari, wag muna po. Kasi sayang ang panahon, sayang ang patuka, sayang ang vitamins, sayang ang pera. Alright? So, ayoko naman na simulan ninyo ang breeding tapos at the end of the day, malulungkot kayo dahil yung mga isinalang ninyong mga itlog, okay, wala pa sa 1/4 yung napisa. Ayoko nung ganun. Sayang ang effort. Ang gusto ko, hanggang 95 to 98% ang hatchability ng inyong mga alaga. So, magbubunga ang inyong pinaghirapan, ang inyong mga pangarap kapag kaganon. Basta nasa tamang panahon, nasa tamang edad, nasa tamang pagkakataon ng inyong mga alagang mga manok, inahin na tandang, sigurado ako, maglalabas siya ng mga healthy mga sisiw at magaganda at matutuwa kahit walang masasabi sa inyong mga ibibreed. Okay? So, Gibot, GP Motovlog, Gibot, GP Vlog, sana nasagot ko ang katanungan mo. Okay? So, meron ako ditong nabasa kaninang katanungan. Hinahanap ko lang, ito. Galing kay Chris Waldo Angeles. Idol, ask ko lang po, bakit yung mga early cord ko na 4 months na stag, ayaw nilang kumain? Ano ang dapat kong gawin, boss? Yes, mga kamanok, kapag ka nag-early po kayo ng cordings, halimbawa 4 months, yung ibang 2 months, nag-early cordings na sila. Normal po na hindi po sila kumain kagad. Bakit po? So, pinapamiliarize muna nila yung kanilang mga sarili-sarili sa environment. Okay? So, hindi talaga nila papansinin or iisnabin nila yung pagkain na inyong ibibigay. So, ano ang dapat gawin? So, ang dapat gawin dyan, mga kamanok, huwag nyong biglain na ipaubos sa kanila kung ano man yung dami ng pagkain na ibinibigay nyo dati. Hanggat maaari, 1 kutsara lang muna. Okay? Kung hindi nila ubusin, bawasan ninyo. Pero make sure, every time na magbibigay kayo ng pagkain sa kanila, ipapakita nyo po sa manok. Halimbawa, ilalapit nyo po yung feeder cup sa kanilang manok, sa inyong mga manok para makita nila yung pagkain. So, kusa pong lalapit yan, day by day or dahan-dahan. Okay? Especially maganda dyan, i-fasting nyo muna. For example, sa umaga, naglagay kayo sa cordings ng inyong mga early harvest na mga stags, sabihin na natin 4 months old. So, maghapon, wag nyo po muna bigyan ng pagkain. Painom lang muna. Maganda dyan, kung kaya nyo, bigyan nyo ng pampurga, then kinabukasan nyo na po sila pakainin. Okay? Right after nung purga ninyo, paliguan nyo na rin po kinabukasan. Pagkakain nila, paliguan nyo po. Then, mapapansin nyo, day by day, after 1 week, gagana po sila sa pagkain. Hindi nyo po kakikitaan ng gana sa pagkain yung mga early cordings ninyong mga harvest na mga stags sa umpisa. Pero kapag natuto yung mga yan, sigurado ako, ang gandang tingnan, ang bibilis, ang gagana nilang kumain. Okay? Ang susi dyan, mga kamanok, i-priming nyo po muna para tumaas yung appetite. Paliguan nyo muna para mag-shine ang balahibo, para ma-familiarize din sila dun sa lugar. Then makita nila kung sino yung kanilang mga katabi sa cording area. Make sure mga mga baby stags din, yung mga katabi nila, hindi po pwedeng yung mga 2 years old and 4 months old din yung mga tandang, wag po ganon. Hindi po madidevelop sa kanyang sarili yung early maturing or yung mga, ibig sabihin yung maagang pagbibinata ng inyong mga alaga. So make sure, kapag kayo ay naglagay sa cordings ng inyong mga baby stags, make sure na magkakatabi po yung mga baby stags. Hindi po pwedeng ang katabi niyan is yung mga 2 years old, 4 years old and up. Okay? Magiging late maturing po yung mga yan kapag kaganyan. Alright? So, doon sa nagtanong nito kay Sir Chris, sana kahit paano makatulong po ang simpleng katanungan na ito. And dagdag ko lang din po kung magbibigay kayo ng pagkain sa kanila at hindi nga po ganun kaagad nila inuubos, pinapansin, high quality pellets, okay, and high quality proteins po ang inyong ibigay. So more on pellets po tayo para po sa ganun, kahit konti lang ang kanilang makain, is
talagang hindi po agad sila magbababa ng timbang o ng build ng katawan. Kasi yung iba dyan, kapag ganun nga hindi kumain ng isang araw, kinabukasan, pag hawak mo sa manok, bumabagsak agad yung kanilang timbang, yung kanilang hipo, hindi po healthy. Kaya po hanggat maaari, yung matataas na protein po ang inyong ibigay na pagkain sa ganyan. Para po kahit konti lang ang kanilang makain, nagbibuild pa rin sila ng katawan. So yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ating sasagutin. Sana kahit paano nakatulong at makakatulong itong ating konting tips sa pagmamanok. So for more video and advice pagdating sa pagmamanok, kung may mga katanungan kayo, lagi ko sinasabi, mag-comment naman kayo at pag-usapan natin sa sunod na vlog. So paano? See you for our next vlog mga kamanok. Paalam sa inyo.